Tama nga naman, nakakapagtaka na naimbitahan din siya samantalang hindi naman siya parte ng isang prominenteng pamilya. Alam na alam ni Marcos kung ano ang kanyang pinagmulan at alam nitong mahirap lamang siya. Ibinuka niya ang kanyang bibig, ngunit dahil sa biglaang pag-alon ng kanyang paningin ay muntik na siyang mabuwal sa kinatatayuan. Mabilis na nahawakan ng lalaki ang kanyang bewang at inalalayan siya. Alexandra! Ipinikit niya ang mga mata at sinandal ang noo sa balikat nito. Dala siguro ng pagod at matinding emosyon, pilit niyang pinipigilan ay nahihirapan ang kanyang katawan. Mahigpit siyang kumapit sa braso ni Marcos. Hindi na niya naisip na mahiya, lalo pa tumitindi ang pag-alon ng kanyang paningin. I should take you home, Alexandra. Saad nito sa seryosong tinig. Gusto na niyang umuwi kanina pa. Pero hindi niya maiwan si Claudine. Marahan siyang umiling, pilit niyang binabawi ang sarili sa matinding pagkahilo pero sa tuwing nagmumulat siya ng mga mata ay parang umiikot ang kanyang paningin. I'm so sorry, napapaos niyang saad. Shh, it's okay. Stop apologizing. Yakap-yakap siya nito, ngunit nagpapasalamat na rin siya dahil kung hindi ay hahandusin na siya sa sahig. Did you drink? Umiling siya. I don't drink, nahihilo lang ako, aniya. Huminga ng malalim si Marcos. You always remind me of my sister. Madali rin siyang mahilo. Lalo na kapag crowded ang isang lugar. Dahan-dahan na nagmulat si Alexandra kahit paano nawawala ng pag-alo ng kanyang paningin, ngunit nahihilo pa rin siya. Kailangan niyang libangin ang sarili dahil kung hindi ay baka masok ka siya. Nakakahiya na palagi siyang nagiging pabigat kay Marcos. Sa tuwing nagkikita sila sa ganitong sitwasyon, tila isa siyang damsel in distress na kailangan tulungan ng lalaki. Unti-unti siyang kinain ng hiya. May kapatid ka pala? Mahina niyang tanong. Yes, just like you. She's soft, naive, and kind. You always remind me of her. Saan nito tila alam na kailangan niya na rin ang ibang pagtutuunan ng atensyon. Kahit paano ay naging epektibo naman yun, paunti-unting kumalmang kanyang sistema. Napapawi ng kanyang pagkahilo. Nang bigla niyang maramdaman ng paghaklit sa kanyang braso palayo kay Marcos, impit siyang napaungol ng muling umalon ang kanyang paningin dahil sa biglang nangyari, naramdaman niyang pagpulupot ng mainit na kamay sa kanyang bewang at tiyan. Ang kanyang mukha ay tumama sa dibdib nito at nanuot sa kanyang ilong ang pamilyar nitong amoy. Gareth! Pagalit niyang saad kahit hindi niya pa ito nakita dahil mariin na nakapikit ang kanyang mga mata. Thank you for your help, Mr. Hidalgo. But I hope you would learn to distance yourself from my wife. May pagbabanta sa boses nito. Sinubukan niyang magmulat ng mga mata at nagangat ng tingin. Nakita niyang pag-ikting ng panga ni Gareth. Gareth, walang ginagawa. You should also learn to accompany your wife at all times. Don't let her go at places she might face danger all by herself. Malumani na sagot ng lalaki. Tinulak niya ang dibdib ni Gareth, ngunit mas sumigpit ang yakap nito. I keep an eye to my possession, Mr. Hidalgo. You should be thankful that you're my grandma's guest. Pero kung sa ibang pagkakataon tayo magkita, I wouldn't restrain myself. Nakakahiya kay Marcos. Yun ang sigaw ng isip ni Alexandra. Wala na itong ibang ginawa ko hindi ang tulungan siya at magmagandang loob pero palaging minamasama yun ni Gareth. Pasensya na Marcos, I don't mean to bring you trouble. Salamat sa pagtulong, kaya ko ng sarili ko. Aniya na ngayon itinignan ang nanlalabong mukha ni Marcos. Nakita niya tumango ito pero dahil malabong kanyang paningin, dahil sa pagkahilo ay hindi niya nakitang malamig nitong mga mata. Tumalikod ng lalaki at naglakad paalis. Sinubukan niyang itulak muli si Gareth para makawala pero humigpit ang yakap nito at ikinulong siya ng tuluyan. Ang kanyang likod ay nakalapat sa railing ng veranda at ang lalaki ay nasa kanyang harap habang mariin ang pagkakatikom ng bibig. What was that? Galit nitong tanong. Pinikit niya saglit ang mga mata. Hindi siya pakakawalan ni Gareth. Ramdam niya. Kaya ka ba pumunta sa party para makipagkita sa lalaking yun? Wala kaming ginagawa ni Marcos, Gareth, sigaw niya. Nilulukob ng matinding galit ang kanyang puso. Nakita mo ba? Sinusubukan niya lang akong tulungan. Tulungan? You're embracing each other? Galit na sigaw ni Gareth. Dahil malapit lamang ang mukha nito at dinudungaw siya, nakita niya pamumula noon. Galit na galit ito na tila nag-aapoy ang mga mata nito.
He's helping. Cut that crap, Alexandra. I saw what I saw. Tinulak niyang dibdib ni Gareth. Kung hindi pa siya nanghihinay baka lumayo na to, pero wala siyang lakas. Ano bang problema mo? Kung ako may kayakap ng ibang lalaki, galit na galit ka. Pero kapag ikaw ang may kayakap ng ibang babae, ayos lang? Ayos lang dapat sa akin? Bumalik sa kanyang alaalang nangyari kanina. Paano nagagawang isumbat ni Gareth ang mga bagay na ito samantalang mas masahol pa nga ang ginagawa nito? Sinalubong niya ang tingin nito. Nakahanap siya na mapagkukunan ng tapang at lakas ng loob. Hindi ba't kasama mo si Natalie? Bakit ka pa bumalik? So you didn't want me here? Why? Because I interrupted your moment with that Hidalgo? Mas lalong nagtagis ang bagang ni Gareth. Mapait siyang umiti. Kung sa ibang pagkakataon itong nangyari, baka isipin niyang nagsiselo si Gareth at may nararamdaman ito sa kanya. Pero hindi. Nasasaktan lamang ang ego nito. We're already getting a divorce, Gareth. Mababa ang boses sa saad niya. You can have your sweet Natalie. And maybe I can find a better man for myself. Nakita niyang pagkakatigil ni Gareth, bumakas sa mga mata nito ang pagkalito. Biglay napalitan ng takot at sa huli ay galit. That's why you can't wait any longer for the divorce because you already want to be with that Hidalgo? Tinignan niya ito sa mata. Puno yun ng galit. Sa kanilang dalawa, siya dapat ang may karapatan na sabihin ang mga bagay na ito. Siya dapat ang nagagalit sa mga pinagagawa ni Gareth at Natalie. Pero ito pa ang may lakas ng loob na hamakin at pagbintangan siya. Bumaba ang mukha ng lalaki, naglebel ang kanilang paningin. Nakita niyang paggalaw ng panga nito. You really want to divorce me for that man, don't you? Umiling siya. Walang kinalaman si Marcos sa plano nilang diborsyo. I just felt tired, Gareth. Pumayag na si Tita Claudine. Naghihintay na lang tayo na maging maayos si Lolo Milandro. I can't wait because you can't wait too. Hindi ba't gustong-gusto niyo na magpakasal ni Natalie? Ang divorce na lang natin ang hinihintay niyong dalawa. Hindi nakapagsalita ang lalaki. Pakiramdam niya ay tama ang lahat ng kanyang sinabi na hindi na nagagawang dumipensa ni Gareth. It's only a matter of time kung magpapakasal kay ni Natalie. Maybe I can also find someone that I might settle with. Dumilim ang ekspresyon ng mukha ni Gareth. Mapangarib ng ngiti ang sumilay sa mga labi nito bago marahas na nagbunga ng hininga at pagak na natawa. Do you really want to make that Hidalgo disappear in the city? I can do that, Alexandra. Sigurado nitong sabi, mabilis na lumukob sa puso ni Alexandra. Ang matinding galit nang marinig ang sinabi ni Gareth. How could this man threaten me? Nakahanap siya ng lakas sa kanyang galit, tinulak niyang dibdib ni Gareth at napakawalan siya nito. Don't you ever threaten me like that, Gareth? Nangingit-ngit niyang saad. Wala kang gagawing masama kay Marcos dahil wala naman siyang ginagawang masama sa'yo. Isip mo lang ang maduming mag-isip. Tumalikod siya, ayaw na niya makipagtalo pa kay Gareth. Ang huling lakas niya ibinuhos na niya sa pagtulak kay Gareth, kaya't ang tanging natitira na lamang sa kanya ay ang lakas para maglakad paalis. Ngunit ilang hakbang pa lang ay maras nitong hinaklit ang kanyang braso at halos kalad ka rin siya, papasok sa isang malaking pinto. Ano ba? Shut up! Galit na sigaw ni Gareth. You wouldn't walk away like that to me, Alexandra. Binuksan nitong pinto, tinulak siya papasok. Medyo madilim ang kwarto pero dahil nakabukas sa malaking bintana ay pumapasok ang liwanag galing sa bilugang buwan sa labas. Wala na tayong pag-uusapan. Gusto ko nang umuwi, Gareth. Hinawakan nito ang kanyang braso at tinila siya patungo sa may kama. Mabilis na tumibok ang kanyang puso na mapagtanto ang maaring mangyari. Ngunit bago pa siya muling makapagsalita, ay sinil na siya ng halik ni Gareth. Pinalibot itong mga kamay sa kanyang bewang para hindi siya makalayo. Gareth, ano ba? Bita! Hindi siya makapagsalita ng maayos dahil sa persahang ginagawad nito. Matabang ang bawat nitong halik, pilit ang bawat nitong halik na pakiramdam niya'y nilalapastangan na lamang ang kanyang pagkatao. Uminit ang kanyang mga mata at hindi na niya napigilan ng mga luhang magsitulo. Let me go! Sigawan niya. Nang malasahan ni Gareth ang maalat na likido ay napatigil ito. Nagmulat ng mga mata si Gareth, puno ng galit yon. Nagtagis ang bagang ng lalaki at kung hindi pa siya nasanay, sa nagdaang araw ay baka natakot na siya. Shit! Iiyakan mo ko ngayon, Alexandra. Para sa hayop na yon, umiling siya. Hindi makahinga sa matinding emosyon. Dahil sa lalaking yon, hinawakan ni Gareth ang kanyang braso at naramdaman ng kanyang panginginig.
Buong buhay niya, wala siyang ibang ginusto kung hindi ang mahalin ni Gareth. Sa bata niyang puso, umaasa siya ng gusto na kapag minahal niya ito ng tama, ay matututo rin tong mahalin siya sa huli. Ngunit hindi yun ang nangyari. Patuloy siyang dinudurog ni Gareth na kahit ang pagkatao at kaluluwa niya ay hindi na yun kaya. Tinakpan niyang mga mata at humikbi. Natigil si Gareth. Hindi niya lubos maunawaan kung bakit ang hirap-hirap tignan si Alexandra na umiiyak. Gusto niya itong yakapin at aluin, ngunit nangingibabaw ang kanyang galit. Hindi niya kayang tanggapin na umiiyak ito dahil sa lalaking yon. She was so afraid that I threatened her boyfriend's life. Mapait na bulong ng kanyang isip. Kayang-kaya niyang pabagsakin ng Marco si Dalgo na yon. Kayang-kaya niyang gawing impyernong buhay nun. Kaya niyang gawin ang lahat ng ito kapag inagaw nito si Alexandra. Dahil sa frustrasyon ay sinuklay niyang mga kamay sa kanyang buhok. Do you really like that guy, Alexandra? Mariin niyang tanong. Alam niyang sasabog siya sa galit sa oras na sabihin ni Alexandra na gusto niyang lalaking yun. Ngunit gusto niyang marinig ang sasabihin nito. Hindi nagsalita ang babae, umiyak lamang ito. Kaya tinignan niya ito at mas lalo lamang na nagtagis ang bagang. Kanina lamang ay naabutan niya itong yakap-yakap ang hidalgo na yon. Hawak na itong bewang ng kanyang asawa at halos maghalikan pang dalawa. Kung hindi pa siya dumating, ramdam niyang matinding kagustuhan ng hidalgo na yon na angkinin si Alexandra. Lalaki siya, alam niya kung anong nararamdaman niya. Humakbang siya at sakto namang inalis na ni Alexandra ang mga kamay sa mukha nito. Hilom ng luhang mukha nito. Nasira na ang makeup pero halos mawalan siya ng hininga nang makitang maganda pa rin ito. Sa dilim ay tila nagliliwanag ang mukha nito. Kahit pa puno ng galit at tinanakit ang mga mata nito ay hindi may tatanggi na napakaganda pa rin ng babae. You're a self-centered person, Gareth. Gusto mo palaging ikaw ang iniisip at iniintindi. Hindi mo na inisip kung anong mararamdaman ng ibang tao. Palagi na lang ikaw. Humakbang siya. Inabot ang braso nito ngunit pumiksi si Alexandra. Walang ginawang masama si Marcos sa'yo kung tutuusin. Purong kabutihan lang ang ginawa niya. Tinutulungan niya lang ako pero minamasama mo yon. Muling tumulong mga luha nito. Pero yun naman talagang gusto mo, hindi ba? Na masamain ako, na maghirap ako. Tingin ko hindi ka titigil hanggat hindi ako nababalo sa mga ginagawa mo. Napatitig siya sa mukha nito. Kailan nagsimulang mga sumbat na ito? Kailan nagsimula ang mga hinanakit nito? Hindi niya maalala kung kailan. Dahil lang naalala niyang Alexandra, yung malambing, yung mahinhin, yung Alexandra na kahit kailan hindi nanumbat sa kanya. Parang tinarakan ng patalim ang kanyang puso. Marami na nagbago at marami pang magbabago. I guess it's the other way around. Mababa niyang saad. It's you who's making me crazy, Alexandra. Hindi niya kailanman naisip na magiging bayolente. Hindi siya naging mapang-angkin. Hindi siya naisip na pabagsakin ng sinuman dahil lang sa babae. Pero pagdating kay Alexandra, para siyang nababaliw. Makita niya lamang na hawak ito ng ibang lalaki ay parang nagbabagong anyo siya. Nakakalimutan niya ang kanyang prinsipyo. Nakakalimutan niya kung anong maaarit hindi niya pwedeng gawin. Humakbang siya at kinain ng tuluyan ang distansya sa pagitan nila. Hinawakan niya ang pisngi nito at dala ng panghihina, hindi na ito lumayo. I hate it when you're with that hidalgo, Alexandra. I wouldn't resort to violence if you promise to avoid that bastard. Tumingin ito sa kanyang mga mata, nakita niyang kakaibang emosyon. Tila may pinipigilan tong sabihin. You wouldn't see that guy ever again. Tuloy niya. Umangat ang sulok ng mga labi nito at isang sarkastikong ngiti ang sumungaw. Kumunat ang kanyang noo. You're so selfish, Gareth. Pinagbabawalan mo kung hawakan at lapitan ng ibang lalaki pero ikaw, palagi kang nasa tabi ni Natalie. Palagi mo siyang kasama at alam naman natin kung anong mangyayari, hindi ba? Why don't you just let me go? Inalis nitong kanyang kamay. Why don't you let me find another man? Bakit hindi ako pwedeng kumilala ng iba? Unti-unti umakyat ang kanyang dugo sa ulo. So this is what she really wants? This is what you want? This is what we both want? Putol nito. Huwag kang magpanggap na parang nasasaktan ka dahil niloloko kita. Dahil kung meron ng gumagawa nun, ikaw yun. Nagsalubong ang kanyang kilay. But I know where I stand, Gareth. Alam ko anong papel ko sa buhay mo. At alam ko kung hanggang saan lang ako. This fake marriage won't last anymore. Bahagyang umawa ang kanyang labi. Nakita niya ang seryosong mga mata ni Alexandra. Humakbang siya ngunit tumatras ang babae.
Let's not pretend anymore. I'm so tired with all these things. You can be with Natalie and let me be with someone who could love me. Tulala siya ng pabalik sa villa. Pagod na pagod ang kanyang katawan at halos makalimutan ang lahat na nangyari ng gabing iyon. Suot niya pa ang dress na ibinigay ni Claudine nang mahiga sa komportableng kama. Oh God, my back is hurting so bad. Bulong niya sa sarili. Pinikit niyang mga mata at hindi na malaya na nakatulog na pala. Madaling araw na nang magising siya dahil sa ingay mula sa labas ng kanyang kwarto. Nang bumangon siya para tingnan ang kaguluhan, nakita niyang inalalayan si Garrett ng 2 katulong para dalhin sa kwarto nito. Alexandra, si Manang Lorang na makita siyang nakatayo sa may pinto. Hinagot siya nito ng tingin, kumunot ang noo. Bakit hindi ka pa nagbibihis? Si Manang Laura rin kaninang sumalubong sa kanya na umuwi siya. Nagbaba siya ng tingin sa kanyang suot at nagpahinga ng malalim. Nakatulog po ako agad. Get out! Natigilan siya sa pagsasalita nang marinig ang malakas na boses ni Garrett mula sa kabilang kwarto. Nang tingnan nila ni Manang Laura ang pinto, ang 2 katulong na umalalay kanina kay Garrett ay halos magunahang tumakbo palabas. Lasing na lasing si Sir Garrett. Si Manang Laura sa nadidismaya at nalulungkot na tono. Iniwan niya kanina si Garrett sa party dahil hindi na niya kayang indahin ang sakit ng katawan. Nahihilo at nasusuka na rin siya kaya kahit hindi na halos nakapagpaalam kay Claudine ay umalis na siya. Gusto mo bang tulungan kitang magpalit? Nag-aalalang tanong ni Manang Laura sa kanya. Umiling siya. Kaya ko na po, Manang Laura. Ako na po. Saka siya tumalikod at muling pumasok sa kwarto. Nang sulyapan niya ang oras ay malapit nang mag-alas 3. Madaling araw na at ilang oras rin siyang nakatulog. Hinubad niya ang suot na dress at kumuha ng roba at pamalit na damit. Tumuloy siya sa banyo para maglinis ng katawan. Dapat kanina niya pa ito ginawa pero wala na siyang lakas para gawin ito. Halos magkatabi lang ang kwarto nila ni Garrett. Dati sa isang kwarto sila natutulog pero nang bumalik siya ay dito na siya natutulog. Hindi siya komportableng kasama sa kama si Garrett. Huminga siya ng malalim habang binubuksan ng shower. Binuksan niya ang hot shower at saka inayos ang sarili para maligo. Ilang buntong hininga ang pinakawalan niya bago niya narinig ang malakas na kalampag sa kanyang kwarto. Tila parsahang binuksan. Napatalon pa siya sa gulat. Mabilis na pinatay ang shower at hindi pa man tapos maligo ay sinuot ng roba para tingnan kung ano ang nangyari. Where the heck is Alexandra? Yun ang narinig niya nang makalabas ng banyo. Nasa pasilyo si Garrett. Galit na sumisigaw. Where is Alexandra? Lumapit siya sa pinto at nakita ang lalaking nakasuot ng pajama. Pero walang t-shirt habang nagkukumahog na umakyat sa malaking hagdan ng mga katulong. Where's? I'm here, sagot niya sa mababang tinig. Lumingon si Garrett at sa unang pagkakataon nakita niya ang galit, takot at pagkalito sa mga mata nito. Naglakad pabalik si Garrett. Sa malalaking hakbang ay agad tong nakalapit at tinaklit ang kanyang braso. Where have you been? Galit nitong tanong. Nagulat siya. Namumulang mga mata ng lalaki at amoy alak ang hininga nito. Namumungay ng mga mata nito dahil sa pagod pero nantili itong gising dahil sa matinding galit. I was on the bathroom. Sinubukan niyang pumisi sa hawak nito pero hindi siya binitawan ni Garrett. Garrett, ano ba? Ang mga katulong ay nakalapit na at nakitang eksena. Muli ay nag-alangan ang mga katulong kung lalapit pa ba at aawatin si Garrett o mananatili doon na nakatayo. Bitawan mo ko. Mas kalbado din niyang saad sa lalaki. Sinalubong niya mga mata ni Garrett. Ngayon ang galit sa mga mata nito ay unti-unti napalitan ng pagod. Saglit na pumikit ang lalaki at lumuwag ang hawak nito sa kanyang braso. Garrett, nagbabato ng mukha at ang noo nito ay isinandal sa kanyang balikat. Natigilan siya at parang nagugat ang kanyang mga paa sa sahig. Kanina lamang ipara itong leon na handang sumugod at manakit. Ngayon naman iparang malambing na pusang dumidikit sa kanya. Shit this life, mahina nitong bulong. Naliligo ako, aniya, walang ibang alam na sasabihin. Nang makita ng mga katulong na kahit paani kumalma na ang lalaki, isa-isa silang umatras at binigyan sila ng pribadong oras. Huminga siya ng malalim, hindi na niya lubos na maunawaan ng lalaki. Akala niya lubos na niya itong kilala, hindi pa pala. Sinubukan niya lumayo kay Garrett pero mabilis nitong pinulupot ang mga kamay sa kanyang bewang. Ayaw nang lumayo sa. My head is throbbing, sad nito. Dahil yun sa alak, huminga siya ng muli ng malalim. You should at least take a shower, Garrett. Formal niyang saad. Para mawalang kalisangan mo. Maybe I should. Lasing nitong saad.
Lumayo ng dahan-dahan si Garrett sa kanya pero nanatiling mga kamay nito sa kanyang bewang. Na magtama muli ang mga mata nila, wala na ang galit. Purong kalasingan na lamang. Binitawan nito ang kanyang bewang at ang kanyang kamay naman ang sinakop. Hinila siya nito papasok sa kwarto. "This is my room, Garrett." I know, akala niya didiretso si Garrett sa kama pero tumuloy ito sa banyo na hanggang ngayon ay nakabukas pa rin ang ilaw. "Garrett, I have to take a shower," you said. Hindi na siya halos nakapagreklamo. Nang hilahin na siya nito papasok ng banyo. Muntik pa itong matisod nang makapasok sila. Malaki ang shower room ng banyo at kahit 4 na tao pang pumasok ay kasya. Ngunit hindi niya gusto na silang dalawa lang ang nasa loob ng banyo lalo pat. Hinila niyang kamay ni Garrett. "May shower ka naman sa kwarto mo." Ngunit tila walang narinig ang lalaki. Nahanap nito ang faucet ng shower at pinihit yon. Malakas na bumuhos ang tubig at mabilis na nabasa si Garrett. "This is also a shower." Pipikit-pikit na sabi nito. Ngayon ay nabasa ng buhok nito at ang dibdib. Ang pajama ay suot pa rin ng lalaki at basang-basa na rin. Ang kanyang robe ay nababasa na rin kaya pilit siyang lumalay sa shower pero hindi siya pinapakawalan ni Garrett. "Stay here." Matigas nitong utos. Nagmulot ng mga mata ang lalaki at diretsong tumingin sa kanya. "We showered together before. What's the difference?" Parang nagsitindigan ang lahat ng balahibo ni Alexandra sa kanyang katawan. Ilang alaala ang biglang bumalik sa kanya ngunit mabilis nang iniling ang kanyang ulo para maglaho yon. "I shouldn't remember those sensual baths together." Kastigo niya sa sarili. Hindi ngayon ang panahon para alalahanin yon. At noon pa yon nang halos ialin na niyang sarili kay Garrett. Dahil nararamdaman lang niya na pinapahalagahan at iniingatan siya nito kapag nagiging intimate sila. Sinubukan niyang bawiin ang mga kamay kay Garrett pero hinila nito ang kanyang kamay. Dahil basa ang tile ay madulas pa rin kahit paano. Mabilis itong nahuli ang kanyang bewang at inalalayan siya. "Garrett!" Basang-basa ng kanyang roba dahil sa buhos ng tubig. Hindi na rin siya makaalis dahil mahigpit ang pagkakayakap nito. "Garrett, biti!" Naputol ng kanyang mga sasabihin nang bumaba ang labi nito at siniil siya ng mariing halik.